natin, no? Ah, tingnan nga natin, sabi ni Doc Arman, kung next Saturday, babalik pa sila, sabi niya. Ay sabi ko, matatapang ang mga TFBC. Okay. Matatapang ba kayo? Ah, susubukan daw niya kayo kung babalik pa kayo next Saturday. Ang mga tiga-TFBC, hindi umaatras yan eh. Naniniwala ako dyan eh, kaya nandito kayo eh, ha? Praise God. Medyo malakas ang ulang kahapon, kaya nalate ang iba at parating pa. Good news. Bukas, linggo. Ha? Praise God. Tumatawa kayo, ha? Ready na kayo? People are still coming. We're expecting around 300 preachers na i-raise up ni Lord sa TFBC para mangaral kahit saan, ha? In the last days, we need preachers. Naalala niyo ba yung Matthew chapter 24, verse 13? And this gospel must be preached to all nations. So, in the last days, we are praying, we are equipping, we will train preachers who will proclaim the gospel to the nations. Okay? Pagka sinabing nations, hindi kagaya ng ibang bansa, no? Yung nations po, hindi lang po ibang bansa, kundi people's group, no? So, kayo ay mangangaral sa kalahi ninyo at lahi ng ibang lahi. Pero unahin muna natin yung clan natin. Ipangaral nyo mabuting balita sa lahi nyo, sa kamag-anak nyo, and then kaibigan nyo, then kaopisina nyo. And then, last thing, God will send you to Ukraine or Russia. That is very exciting. Okay, we will sing a song and then we will welcome. Ready ba sina Hans? Nakapaghanda ba sina Hans? O dito, dyan ba kayo o dito kayo? Mukhang hindi kayo namin makikita dyan sa taas. Alright. May sorpresa kami kay Dr. Arman. Sina Hans, sina Obeng, tsaka sinong kasama? Pastor Boyet yata. May surprise kami sa iyo, sir. Sana hindi ka ma-surprise, ha? Dito sa TFBC, malikot ang utak ng mga ito, eh. Advance pang mag-isip ang iba. Yung iba talaga mabagal, yung iba advance. Okay, walang nakaupo sa likod, no? May bayad sa likod. Dito, walang bayad. Sa harap, walang bayad. Sa likod, may bayad. Doble pa. Okay? So, kung gusto nyo mag-aral dito sa harap, libre. Yung sa likod, meron pa po dito sa bandang kanan, no? Ang daming available seat sa kanan. Para makita kayo ng ating speaker na pogi pala kayo, ha? Okay, wala ang ating worship director, nasa mission sa Samar and Leyte, kaya meron tayong mga regular worship team na nandito. Okay? Tayong lahat ay tumayo. O, pwede na kayong maupo. Okay? Thank you. No, I'm just kidding. Alright? Handa kayong mag-aral, ha? Ito patikim lang ng seminary. Pagka natikman nyo, nagustuhan nyo, pwede kayo mag-aral doon. Kung hindi nyo nagustuhan, and then imbitahan natin ang presidente ng sunod-sunod na seminar style. Sa susunod nito ay hermeneutics na. Pagkatapos ng homiletics, then hermeneutics. Pagkatapos ng hermeneutics, yung basic doctrines para alam nyo na hindi kayo
pagdating ng ibang mga doktrina, no? So, yun ang ating... pwede bang palakpakan mo yung katabi? Ha? Na nandito siya, ang mga preacher ni Lord. Mga preachers ni Lord. Baka first time na nangyari ito sa Southern Baptist dito sa Pilipinas, itong isang malaking klase like this, no? Okay. Pogi pala ako pagka nakatalikod ako, no? Okay, pag-pray mo yung katabi na maging anointed, hindi lang magaling, kundi anointed preacher siya ni Lord. Okay? Pag-pray mo na siya. Na maging anointed preacher siya ni Lord. Come on, pag-pray mo yung katabi, nandito tayo para mag-aral, matuto, at fully trained and equipped. So, ang purpose ng ating pag-aaral ngayong umaga. Hallelujah. Yes, Lord. Anointed preachers, passionate preachers, disciplined preachers who loves you and who loves your word. Teachable preachers, preachers who are full of the Holy Spirit, operating the spiritual gifts in Jesus' name. Hallelujah. Teachable, humble, holy, and honest preachers for the glory of God. Thank you, Lord. Thank you for your word. Thank you for our lecturer, Dr. Arman Canoy, bringing the seminary here in Tarlac. Hallelujah. Give you praise, Lord. Thank you for wisdom. Thank you for a clear understanding on how to preach effectively for the glory of God. Hallelujah. Thank you, Lord. We commit this time to you, and you be our teacher, Lord, and we'll just use Dr. Arman Canoy. We give you praise, we give you glory. In Jesus' name, amen. Let's welcome our instant worship team. Hallelujah! Sino pong excited sa umagang ito? Sumigaw ng hallelujah! Woo! Pero sa umagang ito, tayo'y kakanta na muna po ng mga pasasalamat. Amen? Sabi niya po sa awit 106, verse 1, purihin si Yahweh! Amen! Pasalamatan siya sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Amen! Hallelujah! Come on, let us worship our King and King. Hallelujah! Aking pangmasan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, 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 oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung aking pagmasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat.
nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat. O Jesus, sa pag-ibig mo, ako'y magsasaya sa piling mo. Ang buhay ko nang purihin ka, ang buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Come on, minsan pa. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, 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 O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Hallelujah! Come on, minsan pa, bigyan natin ng palakpak si Lord. Yung mas malakas. Hallelujah! Woo! Hallelujah! Thank you, Jesus. Patuloy po nating awitan at purihin ang ating dakilang Diyos. Amen? Hallelujah! Deserve niya lahat. Ang papuri, pasasalamat sa umagang ito. Amen? Hallelujah! Thank you, Jesus. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo, ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Come on, minsan pa. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo, ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Kailanman hindi ka nagbabago. Tiwala ko'y ibibigay sa'yo. Mga pangako mo, mga
pangako mo, panghahawakan ko. Hallelujah. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Kami iyong likha, lumuluhod sa iyo. Itataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay magpupuri. Jesus, dakila ka. Kami iyong likha. Kami iyong likha, lumuluhod sa iyo. Itataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay magsasabi. Jesus, dakila ka. Kami iyong likha. Ang iyong nilikha, lumuluhod sa iyo. Itataas ang ngalan mo. Bawat labi ay magpupuri. Jesus, dakila ka. Kami iyong likha, lumuluhod sa iyo. Itataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay nagsasabi. Jesus, dakila ka. Nararapat ka sa papuri. Hallelujah. Magpakailanman, nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Come on, minsan pa. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, Ama. Hallelujah! Come on, bigyan natin ng mas malakas sa palakpak ang ating dakilang Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Okay, sabi mo sa iyong katabi, ready ka na ba? Siyempre, di ba? Okay, you can be seated. Wow, naka-video ito. Pwede nating ipasa sa mga churches natin para pag-aralan, no? Pero pagkatapos po ng 1 month, hindi ngayon. Okay, napakapalad natin. Alam nyo bakit? Pumuntang seminary dito sa TFBC. Ang laki ng gastos pagka tayo pupunta doon, pero alam nyo, very flexible ang ating poging presidente ng PBTS.
At hindi lang siya kundi gustong bumaba para magturo sa atin. Kaya napakapalad natin ngayong umaga. Tayong pinakamapalad na iglesia ng Southern Baptist Churches dito po sa Luzon dahil ang mismong presidente ng seminary ang magtuturo sa atin. Pero bago siya magtuturo, may surprise si na Hans at saka si Obeng, okay? So, alisin ba ito? Okay lang po dyan. Okay na ito. Sige. Sige. Kailangan mo ba? Yo! Good morning po sa ating lahat. Gulat kayo, no? Nagulat din kami. Masyado kasing ginalingan ni Pastor Robeng eh. Kaya yan, kami po nandito. Kaya dapat wag masyadong magaling eh. Kaya kung ready na kayo, let's do this! Sabayan niyo po kami sa pag-welcome sa ating very special guest. Kaya, Yes! Pastor Boyet, give me the beat! Ulit. From the top! Practice lang. Yan. Itaas natin ang mga kamay at sabay-sabay iwagayway. Pag sinabi kong hale, sabihin nyo, luya, hale, Luya! hale. Luya! Pag sinabi kong hale, sabihin nyo, luya, hale, Luya! hale. Luya! Biyernes kahapon at Sabado ngayon, and this man needs no introduction dahil sa kanyang reputation. Pero sa mga sa kanya'y di nakakaalam, bibigyan ko kayo ng dagdag kaalaman. Siya lang laman ang presidente ng Philippine Baptist Theological Seminary. Pagaling at very witty. Very loving sa wife at anak niyang pretty. Hindi lang siya basta pastor, kundi isa rin siyang matalinong author. Ilan na ang naisulat niyang libro, kaya mamaya bumili kayo. Mula sa kamundukan ng Baguio, siya'y bumaba upang turuan tayo ng Basic Preaching 101 para hindi tayo assuming lang. Kaya hindi ko na patatagalin pa. Ang special guest natin ay tawagin ko na. Pag sinabi ko ang pangalan, alam nyo na. Ang apelido niya ay isigaw nyo na. Dr. Arman! Kadoy! Dr. Arman! Kadoy! Dr. Arman! Kadoy! Dr. Arman! Kadoy! Break it down, yo! Hello. Hello, mic test. Grabe! Nagsisi tuloy ako na 75 ang binigay ko kay Hans. Sa aming klase. So, yan ang pinaka-cool na introduction na natanggap ko sa buong panahon na aking paglilingkod. Salamat po. Hans, pahingi ng script niya na. Para maipakanta ko doon sa seminary. Magandang umaga po sa inyo lahat. Purihin ng Diyos at may pagkakataon na inyong lingkod na maging kabahagi sa paglalakbay na ito. Papasalamat tayo sa ating mahal na pastor, Bishop Frank Santos, dahilan sa kanyang pagnanais na makitang mas marami ang mangangaral ng salita ng Diyos. At of course, matagal nang sinasabi ni Pablo na last day na, pero umabot pa tayo sa last day na yan. Kaya importante na tayo nga po ay mag-aralan. So, hindi na tayo magpapatumpik-tumpik. Ready na ba kayo? Okay, so bibilangin ni Pastor Paul, ang attendance ngayon at sigurado ako, bawas sa Sabado. Ayan, okay. So,
Meron na ba tayong PowerPoint? Alright. Ito po ang tinatawag nating basic homiletics class. Yung 40 hours, gagawin nating 16. Dahilan sa, kumbaga, hindi naman lahat i-credit ito. Pero gusto ko i-recognize yung ibang mga pastor sa ibang estudyante ko na natapos na itong preaching. At pagkakataon na nila na makitang mag-preach naman kayo. Okay, ganito ang plano, no? Sa July 2, 9, 16, saka 23. Unang-una, gusto ko muna magpakilala kahit papaano. Yan, paano ba ito? Mukhang may ino-on pa ba dito? Yan. Saan ba siya? Yan. Ito lang naman, forward. Di ba? Ayaw. Nako. Sana yung assistant natin. Okay, so 4 na Sabado, no? At ipapakita ko yung flower natin, pero nandyan din. Ayan, okay. Una, sa loob ng 4 na yan, ang tawag dyan ay workshop. Sabihin nyo nga. Alam nyo ba ibig sabihin ng workshop? Okay, so this is my shop and then you work. Yan na ibig sabihin ng workshop. Okay. Sa unang araw, gaya nito, ay importante yung foundational. Pero tuturuan na agad kayo kung paano hanapin yung ideya sa isang passage ng sermon. Kaya, dapat natandaan nyo nung mag-register kayo ang inyong passage. Anong passage mo? John 16, verses 5 to 16. Bawat isa, dapat merong verse o passage. Pag wala, balik kayo doon sa registration, kumuha kayo doon sa number ninyo. Pangalan nyo, katapat ng number. So, yun ang gagawin nyo. Dapat meron kayo niyan. Sa susunod na Sabado, so ngayon malalaman nyo na kung ano yung sinasabi ng passage. Sa susunod na Sabado, ay tuturuan naman kayong gumawa ng katawan ng sermon. Yung explanation, illustration, saka illustration. At karamihan yan, may mga workshop lang. Sa ikatlong Sabado, ay yung mga non-verbal communication. No? Yung paggamit ng boses. O yan. At ng mga kamay, yung mga hand gesture. Dahil may mga pastor nagpipreach 20 minutes, 35 times na ipinapasok yung kanyang kamay dito sa bulsa niya. Yan, balikan ganyan. Meron pa minsan 2 beses eh. Binibilang ko yan. Bakit? Kasi iyon ay hadlang sa komunikasyon. No? It's either nateten siya dahil wala siyang pera or nateten siya na baka walang love gift na ibigay. So maraming mga dahilan. Pero ang totoo nun, nateten siguro siya dahil hindi niya alam ang kanya isisermon. So paggamit ng mata. So yan yung sa pinakatatlong Sunday. Sabado. Bago kayo umuwi ng ikatlong Sabado, magbubunutan tayo kung sino ang magpipreach sa ika-4 na Sabado. Ayan, no? May lumabas na isa, oh. Ayan. So, kung sino magpipreach. So, magbubunutan lang. Tapos, ang ipipreach lang ay yung either first point mo, o second point mo, o third point mo. Pipili ka lang doon sa nagawa mo ng sermon nung ikalawang Sabado. Nakuha po ninyo? So, pero yung first point na yon, may explanation, may illustration, at saka may application. At titingnan natin, pag pinagsama mo yung content, yung nilalaman, at saka yung tinatawag na non-verbal, ayan, makikita natin kung
anong klaseng preacher ang pwede nating mabuo. Of course, dahil sinong first time na magpipreach? Itaas ang kamay. Aba, konti lang pala, lahat pala nagpipreach na. Let's close in prayer. Ano pala eh? Naglilid ng cell. Okay. At least advantage na yan. Pero sa preaching, titingnan natin yung mga gamit na kinakailangan mas gumaling kayo kaysa sa amin ni Bishop. At pagka gumaling kayo, accomplish yung aming trabaho. Pero pag akyat nyo rito at kamot kayo ng kamot ng ulo, pagdasal natin na huwag kumidlat sa araw na yon. Dahil nagsanay naman kayo, nag-commit naman kayo. Okay. So, yan pala. This is my shop. Okay, magpapakilala muna ako, no? Para at least, taga-Balanga, Bataan po ang inyong lingkod. At pagkatapos ay may asawa na po ako. At isang anak na 21 years old. At pagkatapos, hindi ko nga lang nakasama ngayon. So ako po ay nagtapos ng Master of Divinity dyan sa PBTS, kagaya ni Pastor Frank, at ng aking Doctor of Theology sa ABGTS noong 2009, habang ako nagpapastor. So hindi po ako basta umakyat na lang seminary. Ako po pagka-graduate ay na-assign sa Zambales, sa San Marcelino, at doon ay naputukan din kami ng Mount Pinatubo. After nyan, ay dinala kami ng Panginoon, kaya ang tawag ko dyan ay mga ministry na tinanggap mula sa Panginoon. Dinala kami sa Church Strengthening Ministry or CSM. Naging pastor ako ng Small City Church, yung Fort Andres Bonifacio Christian Church. At ako rin ay naging executive director ng ating Luzon Convention, hanggang sa ma-assign na inyong lingkod sa University Baptist Church of Manila sa loob ng 13 taon bago ako po ay dalhin ng Panginoon sa PBTS. So sa kasalukuyan, ako po ay nagtuturo ng practical theology, yung preaching, teaching, yung mga ministerial leadership na ganyan. Okay. At yan din po yung ilan sa aking mga hinahawakang ministry. Kaya nakalagay din doon, tayo po ay author gaya nung binanggit. Ito po yung ating mga libro na nasulat. Ano po? Yung pastor nga ba, walang gaanong bumibili niyan. Una, ayaw bumili ng mga pastor dahil malalaman na ang katotohanan. Yung mga miyembro, hindi rin sila riregaluhan yan. Dahil akala ibinibintang. Kaya ang pinakamaganda niyan, yung member, bibili niya yung buong set at ibibigay niya kay pastor. So para hindi pastor lang yung binibintang niya sa kanya. Di ba? Ang Praise and Worship, ito ang aking pinakamabiling libro. Yan. Actually, may dala ko pero isang kopya na lang yung Praise and Worship. Church member nga ba, ibigay mo na, o generous nga ba, assuming lang. At preaching nga ba, yun yung pinaka-latest. Yung Christian nga ba, yan lang. Dahil ba dito? Okay. Yung Christian nga ba, yan ang pinaka-foundational. Yan ang unang libro. Kapag palpak na pastor, baka hindi Christian. Yan. O lahat yan, magbo-boil down doon. Pero ito pong mga libro ito ay nasa Tagalog o Taglis. At ito po ay hindi teorya. Ito'y bahagi ng 30 taon nating paglilingkod sa Southern Baptist Churches. Yan ay mga obserbasyon. At of course, hindi maubusan ng mga kwento dyan na pwede nyong gamitin sa inyong cell group. Okay. I-promote ko rin, ang seminary sa taong ito ay nagdiriwang na ika-70 taon. 70 years na seminary. Kaya ang ginagawa namin ngayon, nagbebenta kami ng mga ticket. Yan ang ginagawa. So kung gusto mong makibagi sa July 15, 3,000, 2 gabing tulog, libre na yon. May pagkain, may benggit pa. Pagkatapos ay kung gusto mo naman dorm lang, 1,500.
dorm type. Yung mga balay vacation. Kung gusto mo ng kain lang, yung banquet dinner. Yan. Yan lang, kain lang yan, tapos uwi ka na. Pero, ang aming encouragement kung kayo Southern Baptist member ay at least magbigay ng 70 pesos per member. 70 lang. Bawal lang 71, bawal lang 69. Mamalasing kami. Dapat 70 lang kasi 70 for 70. Mahirap yun. Ngayon, alam mo ba na strategy yan? Bakit? May mga simbahan, hindi sila magtatapat kung ilan sila. Kaya nagbibigay ng sobra. Kasi imagine mo, 30. Nagbigay sa 2,100. At 30 lang ang member nila. Gagawin niyang 5. So hindi ko na kayo malalaman kung ilang member nila. Which is favorable para sa seminary. Ayan. Kung advanced din kayo mag-isip. Advanced din tayo. Alright. Let's go to the proper training. Alright. Homiletics. Ano ba yung homiletics? Magtatawag ako kasi workshop ito. Pwede rin kayo magtaas na kamay. Homiletics. Yes. Nagtaas yung bata. Bata pa. Pastor, homiletics. Nakatagpo siya ng magaling na master. Simple, the art of making sermon. The art of preaching. Art. So ito pala isang art. Ibig sabihin talagang kinakailangan ng pagiging creative natin. So, eto naman, what is biblical preaching? Yan. Alam mo, pag nasagot mo yan, may librong libre. What is biblical preaching? Meron ba sa Bible ng definition ng biblical preaching? Nakakita ba kayo sa Bible? At bakit biblical preaching? Noong unang panahon, ang tawag lang nila ay preaching. At kapag sinabi nilang preaching, biblical. Pero ngayon, ang ginagamit na ay biblical preaching. Bakit? May mga preaching na hindi na biblical. O yan ang katotohanan. Magpipick up ng isang talata at pagkatapos, after 5 minutes, iiwan na niya yung talata. At kung ano-ano na ang kanya ibabahagi. Kaya, naiduktong yung biblical preaching. So, makikita ba sa Bible ang biblical preaching? Nakakita ba kayo ng what is preaching? What is biblical preaching? May definition ba sa Bible? Sino nakakita? What is preaching? Ay, may libro ito pag nasagot. Wala? Wala rin nagsasabing wala. Meron ba kayo nakita sa Bible na kahulugan ng biblical preaching? What is biblical preaching? Ano ang biblical preaching? Anong sabi ko? This is a workshop. And this is my shop. So, work. Isip. Yeah. Ito pala si Robert. Robert, ito, madalas kong pinapanood dito sa preaching niya. Kasi open siya sa criticism. Oo, sa mga, yung sinasabi ko, parang silang mag-asawa, tinitingnan niya. Tuwan-tuwa nga si misis mo eh. Sabi, salamat, pastor. At sinasabi mo yan sa asawa ko, sa akin ay makinig eh. Nabis to. So, biblical preaching. Thank you, pastor. Wala. Okay. Sa katotohanan, talagang wala kayong makikitang definisyon ng biblical preaching. Ibig sabihin, biblical preaching is, and then may talata, wala. Subalit, makakakita tayo ng tinatawag na 3 biblical concept. By the way, may worksheet ba kayo? Akala ko kumuha na kayo doon. May worksheet po yan. Kaya kinakailangan, pipirmahan nyo yan,
Pwedeng pabigay natin yung worksheet para yung ibang notes na lang ay susulat nyo. Doon sa worksheet, may mga blank po yun. Susundan nyo lang yon. Yun yung inyong study guide. Hindi pa pala na pamigay natin doon. Okay. Sorry, hindi tayo nagka-anoan doon. So, susundan nyo lang, ano? Importante ito kasi foundational. Yung lahat ng mga cities o matataas na building sa iba't ibang mga bansa, meron silang pagkakaisa. Alam na, ano? Yung pundasyon. Kapag hindi stable ang foundation, ganun din yan sa preaching. Hindi rin po magiging stable ang ating pangaral. Marami kasing mga nangangaral ngayon, yung isang pastor, umupo, binigyan ng kape, kaya binigyan ng special Bible, sabi sa linggo, mag-preach na. Yung mga nagkape niya. Bigyan po natin sila lahat, tapos sundan ninyo ako. So, 3 konsepto ang magbibigay sa atin ng kaliwanagan kung ano ang biblical preaching. So, pagpaumanhin nyo, no? Pero kung minsan, ay gumagamit tayo ng mga original na lingwahe gaya ng wikang Griego. So, ang unang konsepto ay, ayan, pwede na kayo magsulat dyan. Kerosene, no? Parang tunog na kerosene, no? Yung gas. So, kapag kayo nakakita ng gas o ng gas station, isipin nyo na yan, kerosene. Anong ibig sabihin yan? To make proclamation as a herald. Yung salitang yan, okay, yung salitang yan ay 53 beses na ginamit, no, sa tinatawag na New Testament. At yung salitang publish ay ginamit ng 5 beses. Nakakita na ba kayo nito sa mga movies? Yung mga hari, mga digmaan ng mga... Yan ang herald ay tagapagbalita sa ibang salita. So, ipadadala ito ng hari at sasabihin niyang, mag-aasawa na ang anak ng hari. Pero ang simula ng salita niya, kung King James pa, hear ye, hear ye. Ayan. Sa ano yan? Sa Pinoy lang yan, hoy, makinig. Ganun lang yan. So, yun, hear ye, hear ye. Tapos dapat makinig ka kasi may authority yung herald na yon. Pag tumunog yung kanyang trompeta, hindi pwedeng nagsasalta ka. Baka puto lang dila mo pag nangyari yon. So itong herald, ang trabaho niya ay i-represent ang hari para sabihin ang mensahe ng hari. So yan yung unang konsepto, yung kerosene. You are to make proclamation as a herald. So ano ang unang konsepto sa isang salita? Hindi kerosene na, ilipat nyo na. So sa biblical preaching, kailangan pala ito. Ano yon? Sino makakahula? Meron ba? Starts with letter M. Ayan o, although H yan, pero how do you make it? Letter M. Yung konsepto na ito. Sa biblical preaching, importante itong 3 ito. So ano yung unang M? M ba nakalagay dyan? Ano yon? Ha? Lakas nyo. Message o messenger? Alright. So, messenger. Okay. So, ayaw na naman niya. Mumapa niya. Baka pang linggo lang ito, Brad. Sabado ngayon eh. O pwede ba nating... Hindi, yung laptop, pwede na ba yung laptop nandito? Umandar daw yung laptop eh. So, sa kanila. So, ilagay nyo dyan, ang unang M ay messenger. Okay. So, ang biblical preaching ay nangangailangan ng messenger. By the way, yung herald na yan, hindi yan yung tipong mga malnourished. No? Ibig sabihin, hindi pwedeng mahina ang katawan dyan. Hindi pwedeng mahina ang boses dyan. Ibig sabihin dyan, dito talagang perfect yung
at least yung physic na tinatawag nung ano, kasi sumasakay ng kabayo yan, at yung pinaka-remote na lugar ay kinakailangan marating niya para sabihin yon. Pag meron isang lugar na hindi niya nasabihan, ay putol yung ulo niya sa hari. Yun ang herald noon. Although, sa atin naman, pag hindi tayo nakapag-preach sa remote, hindi naman puputulin ni Lord yung ating ulo. No? Pero, masasabi bang well done o medium rare? Yun na masasabi siguro. So, messenger, ang unang konsepto. It was, you are what? Kung biblical preacher ka, you must be a public messenger. Pag sinabing public, wala ko kayong pinipili ngayon. Hindi po pwedeng, sino ba nag-imbita sa akin para mag-preach? Ay, maganda simbahan to. Malakas ito magbigay ng honorarium. Isa, ay, alam ko yung simbahan, sityo ito. No? Upo at saka mga talong ang ibibigay nito. That's wrong. Kasi kung talagang public messenger ka, lahat ng tao ang iyong kinakailangan pagsabihan. It was a very important job during the time, bago pa yung mga media na meron ngayon. So talaga magka-cry out siya. No? Yun ang kanyang ginagawa. At may mga example tayo dyan sa banal na kasulatan. Si John the Baptist, isa sa kilalang herald o pangunahing herald natin. In Matthew 4:7, talagang makikita nyo dyan kung paano si Jesus ay umakto na isang proclaimer din. No. So make proclamation as a herald. You are what? You are an official messenger bringing good news. Ngayon, ang tanong, alright? Ako ba nandito para lang makakuha na impormasyon o talagang gusto kong dagdagan ng kaalaman ko dahil ang damdamin ko ngayon ay tinatawag ako ng Diyos para mangaral. So, yun po ang dapat ninyong tanungin. So, kung hindi man, o baka yung iba tinatawag na talaga mag-preach ng full-time. Doon sa akin librong pastor nga ba, meron doong adobo. Yun yung acrostic nung paano mo malaman na tinatawag ka ng Diyos. Adobo, una. Yung A, ability. No, meron ka ability. Kaya ko rin yung ginagawa ni Bishop dyan at na ibang mga pastor. Ayan. Yung B, yung D, desire. Yung nakaupo ka dyan, nakikinig kay pastor, o kahit sa iyong pastor, sinabi mo, gusto ko rin someday maging kagaya ni pastor. Ayan, dalawa na, adobo. O, opportunity. Sasabihin, Brad, sinabi sa akin ni Lord na parang ikaw yata ang kinakailangan mag-preach ngayong linggo. No? Mag-LBM ako sa linggo. Ayan, pinuporkas pa niya, no? So, ibig sabihin nun, meron ka ng tatlo. Yung B, blessing. Pag nag-preach ka, lumalapit yung nakaka-bless naman o kayo, first time nyo lang mag-preach. Ayan. Mas magaling pa kayo kay pastor. Ayun. Naku, patay na si pastor ngayon. At yung huli, others or opinion of others. Pag sinabi na iba, sa tingin namin may gift ka ng ganito. Sa tingin namin may potential kang ganyan. Okay na yon. Tinatawag ka na ni Lord. Kaya mag-full-time ka na. No? So, pwede po ninyong malaman. So, yung unang concept ay messenger. Yung pangalawa ay, sulat nyo dyan, evangelizo. Yan ang ikalawang term na magsasabing kung bakit biblical ang preaching. Ang evangelizo ay, basa nga, to tell good news or good tidings. So yung mga verses, yan yung mga ating scriptural support, ano? Hindi na natin babasahin lahat yan. So itong noun na ito ay, yung gospel ay good news din, ano? Ang evangelizo means to share the gospel, the good news. So ang word na ito ay nagfo-focus saan? Saan ang focus nito nung evangelizo? It is a good news. Saan ang focus niya? Kung meron ka ng messenger, saan ang focus ngayon na evangelizo? Sa message. So,
ang herald o yung messenger ay hindi nagpipreach ng basta-bastang mensahe. Kinakailangan ang God's messenger, ang pinaproclaim niya ay ang good news. Halimbawa, yung some people, sabi na ibang mga taong medyo may pagka-selfish din. Sabi na, Lord Jesus, dito ka lang sa aming lugar, dito ka lang magpastor. Ano sabi ni Jesus? Jesus said, I must preach the good news of the kingdom of God to the other towns also, because that is why I was sent. Luke chapter 4, verse 43. So yun po yun. Ibig sabihin, ang mensahero ay hindi lang nakatalaga sa isang lugar, hindi lang sa kanyang cell group, pero ito ay pwede sa kanyang mga kaopisina at sa kanyang mga kaibigan, mas lalo kanyang mga kaaway. So, binigyan tayo ng bird's eye view. Kaya nga sa Matthew 4, verse 23, Jesus went throughout Galilee, teaching in their synagogues, preaching the good news of the kingdom. Kaya kanina, muli ako nabalik sa office ni Bishop, napansin ko yung dalawang mapa. Hinahanap ko yung mapa lang ng Tarlac, kung saan naandoon ang lahat ng mga churches ng TFBC. Mukhang magdadagdag kayo ng mapa. Dahil si Jesus, ganun ang kanyang ginawa. Talagang sinaturate niya ang lahat ng nasasakupan ng Galilee kung saan yung tinawag. Evangelism means to proclaim, preach, and tell the good news. So when you look back, mapapansin nyo, if we have messenger, then what is the next concept? Message. O, tingnan nyo mabuti ha. Ang biblical preacher, hindi pwedeng mawala ng messenger. So, sino yung messenger? Wala kayo magsalita. Sino yung messenger sa biblical preaching? Sabihin mo sa sarili mo, ako. Sabihin mo sa katabi, ikaw. Ayan. Sabihin mo sa kaliwa mo, baka assuming ka lang. Pwede yan. Baka napilitan ka lang. So, ibig sabihin messenger, iba-iba. Tama? Amen. What about the message? Iba-iba ba? Iba-ibang mensahero, isang mensahe. Amen. Dahil ang mensahe ay galing sa isang Panginoon, sa isang Diyos. So, yun lang. Hindi ko pwedeng i-preach yung mensahe mo. Paano nagkakaroon ng sariling mensahe ang mga pastor? Pag yung pastor may sariling agenda, binabaluktot na yung scripture para pumabor sa kanya. Yan po ay makamandag. At kapag ka makamandag, delikado. Okay. Wala pa nakakakuha ng libro. Ano sa tingin nyo ang pangatlong konsepto para matawag na biblical preaching? Wala? Message yan. Okay. O sige, huwag na natin pagtagalin. Ang pangatlo, an appeal for decision. Ayan. Ang biblical concept sa isang biblical preaching ay nag-i-include ng messenger at message. Pero itong pangatlong biblical concept ay madalas nakakalimutan ng maraming mga mangangaral. Ang tingin nila pag-akyat sa pulpito ay isang 40 hanggang 45 trabaho paglinggo. Kaya kapag na-deliver na ang message, yun na yun. Wala yung apila para sa anumang desisyon, sapagkat ang bawat pangangaral ay nangangailangan ng response o tugon mula sa mga tagapakinig. Hindi pwedeng mawala yan, mga kapatid. No? Subukan mo yung anak mo. Ikaw ba ang kumain ng nakatagong ulam doon sa paminggalan? Opo, ba't mo kinain nyo? Nagugutom po ako. Tingnan nyo ha, merong mensaheng gusto iparating ang nanay. Dapat hindi mo kakainin yan dahil sa pusa lang yan. So yun yung mensahe niya, pero kinain niya.
Pero response ay kinakailangan. Opo, gagawin mo pa ba yan sa susunod? Hindi na po. Ganon din sa biblical preaching. You have a message, but you have to let your people respond to your message either negatively or positively. Pero itong appeal na ito sa Bible ay kinakailangan laging may desisyon. Ano yung mga verses natin dyan? Matthew chapter 4, verse 17, Jesus preached and asked the people to repent and accept the kingdom. The same with John the Baptist. Repent and be baptized. Yun ang sabi niya. So, kinakailangan may response. Si Peter, nung kanyang mag-preach sa Acts chapter 2, talagang sinabi niya doon ang mensahe ng Panginoon. At ano ang sabi ng mga tao? What are we going to do, brothers? Sila na mismo ang nag-aas ng decision o response. But there should always be a response pagdating po sa pangaral. Be it baptism, commitment, mamaya malalaman nyo sa iba't ibang mga objective na yan. So when Acts, in fact, every biblical preaching, may nangyayaring desisyon. You remember Acts chapter 17? Acts 17, Paul preached in Athens at talagang nakipagdebate siya doon. At the end of the debate, ano ang sabi ng mga desisyon ng tao? Ang unang sabi doon, may mga taong minamak sila. Expect that. No? Na hindi lahat na makikinig sa gospel ay ihahag yung gospel agad. Meron talaga yung imamak nila yan. But that's a decision. At least nag-decide na sila doon sa mensahe mo. The second decision, we would like to hear again from you. So may mga taong nakikinig pero kulang pa ang kalaman. So ibig sabihin, hindi ka nag-aral ng gusto. Pero meron talagang mga ganong, pwede bang konting pakinig pa? At the third response, at may mga nanampalataya sa kanyang mensahe. Sina Damaris, may mga pangalan pa yon. So ano po sinasabi? Importante, kung gusto mong tawagin biblical preaching ang iyong preaching, ilagay mo yung tinatawag na appeal for decision. So, anong tawag natin ngayon to? Dapat M ito. An appeal for decision. So, magnetize. So, parang magnetize mo dahil kailangan mag-appeal. Okay. So, may messenger tayo, may message, and magnetize. Amen? Huwag muna kayo mag-amen. Isipin nyo mabuti, ha? Alright, buburahin natin yung magnetize. Dahil walang M, di mag-appeal ka na lang. Mas madaling maalala, di ba? O, 3 M. 3M yan. Parang company na rin yan. 3M. Messenger, message, mag-appeal. Ay, Pilipino naman tayo, di ba? Pwede naman sa atin yung tinatawag na, no? Kasi yung magnetize, medyo negative yon. Negatibo yon. Kaya hindi natin yon gagamitin. So, naintindihan po ninyo? Lahat ng 3 ito ay dapat present sa inyong preaching. Pagka ang isa dyan wala, especially yung good news at saka yung appeal, speech lang yan. Speech. Yung parang, kunwari, nagsayang ka lang ng laway. So, pwedeng kasing, hindi kasi pwedeng mawala yung dalawa yung message saka mag-appeal. Pagka message mo, hindi rin good news, anong i-appeal mo? Oh. So, dapat yung 3 yan, nandyan. Iyan po ang ating ituturo sa buong panahon na ito. So, una, yung messenger, andyan ka na. Bumili kayo ng preaching nga ba, makikita mo doon yung blow bag. Paano maging isang preacher? Yung acronym ng blow bags. Ayan. So, yun ay good devotional sa mga preacher. So, sa pamamagitan ng 3 concept na yan, eto ngayon yung biblical preaching definition. Basahin natin para hindi tayo makatulog. Biblical preaching. Ayan. Ayan. So, parang
Ilan lang ang nagbasa. Sa isang Sabado, wala na yan. Alam ba ninyo kung ano ang goal ko sa marriage counseling? Sa mahigit 30 na ikinasal ko sa UBC, sa bawat counseling, ang goal ko ay paghiwalayin sila. Kung mapaghihiwalay ko sila doon sa counseling pa lang, mas mabuti. Kaysa mag-asawa na sila, tapos saka lang sila maghiwalay. So, merong umiiyak pa. Sabi, Pastor, hindi pwede. Meron kayong di mapagkasundan. May duda kayo, ganyan eh. Huwag niyo ituloy. Hindi pwede, Pastor. Sa awa ng Diyos, inaayos nila, wala pa ako nababaltang nag-annulled doon sa mga kinasal na yon. Ganon din ang goal ko rito. Kasi naamon ako ni Pastor Pang na 300 plus. 321. Pag nag-graduate ito, 21 lang. Do you accept the challenge? Yes. Bakit ko sinasabi yan? SEE ko ganyan. Nagsimula kami, 17. Nag-graduate, 5. Tingnan natin dito. Okay, so, nasaan dyan yung messenger? Yung messenger. One representing Christ. Saan dyan ang message? Okay, proclamation of the good news. At nasaan dyan yung decision, appeal for decision? To respond positively to the will of God. So si Bill Whitaker ay missionary at pastor sa International Baptist Church ng Makati. Yan. So kaya yan ang napag-alaman nila doon sa kanyang mga estudyante. Okay. So, ngayon, may tanong ba? Pwede po kayo magtanong. Lalo doon sa, yung pinag-aaralan lang pag nagtanong kayo tungkol sa ethics, iba ang bayad nun. Idagdag kaalaman. Okay, walang tanong? Tandaan po ninyo wag na wag mawala yung message. Di baling mawala ka na, messenger, wag lang yung message at saka yung appeal for decision. Okay, titingnan naman natin kung yung bang definition natin na biblical preaching ay makikita natin sa preaching ni Jesus. Siyempre, kung gusto mong maging mabuting pastor, sino susundan mo? This is Jesus. Bakit? Good shepherd, great shepherd, and chief shepherd. O kanino ka magpapatulong bilang under shepherd? Huwag kang manatiling good shepherd lamang. Kasi sa Baguio, strawberry lang yan, saka ube. yung good shepherd na ube at saka ano. Una, okay, he preached the good news of God which was found in Him. Pag binasa niyo yung Sermon on the Mount, talagang naandun yung mabuting balita. Mula sa luma, patungo sa mga bago. Iyan na yung tinawag niya. Sermon on the Mount. Makikita nyo yan. Ngayon, kung gusto nyo mag-preach tungkol sa stewardship, ang title nyo ay Sermon on the Amount. Ayan. Yan ang magandang title niyan. So, preach the good news of God. Pangalawa, he honestly faced the problem of sin. So, tingnan nyo. By the way, doon sa una, ang good news mismo si Jesus. Dito sa pangalawa, ano yung makikita nyo mga kasalanan doon? The sin of murder, unjust anger, adultery, lust, worry, judging, hypocrisy. So Jesus was honest about sin. And there is a need for people na you turn away from sin. Kasama yon sa preaching niya. Kapag ka ang pastor ay nangangaral at pagkatapos hindi ka tinatamaan sa buong panahon ng pagiging membro mo sa simbahan, palitan mo na si pastor. Meron bang membrong hindi tinatamaan? Perfecto yon. Meron naman mga membro na pag nangaral si pastor, iwas ng iwas. Parang hindi niya malaman kung anong gagawin niya. Yung iba nagtuturo pa, hindi ako yan, si ano yan. Pag ikaw yan,
Isa lang ang solusyon. Aminin. Ouch. Inglesin mo naman pagka tinamaan ka ng sermon. Ouch. Ako yun ah. Ayan. Saka ka magsisi. At tumingin ng tawad. Pag ipinreach uli ng pastor na yon dahil nakalimutan niyang nagre-repeat siya ng sermon, naulit niya. Tatalbog na lang sa yan. Magbabaw sa dati ako yan. Pero ngayon si Brother Banjo na yan. siya na yan. Mga ganon. So, pag ang preacher, gaya ni Joel Austin, na hindi siya vocal or bold about telling about sin sa kanyang member. And in fact, meron ng mga salita niya, mistakes. Ayan. Errors. Ayan, yung parang lapses. Ayan. Yan ang tawag niya. But you look at the Bible, walang ganon. If it is sin, it is a sin. Yung iba nga, cardinal pa. Ang sin. Okay, number 3. Importante, Jesus he used the scripture and applied it to the needs of the people. Sabi ng Luke 4:16-13, nakalagay doon sa 22, all spoke well of him, and they were amazed at the gracious words that came from his lips. However, medyo na-hate na yung iba. Bakit? Nung mag-share na siya tungkol sa pag-ibig ng Diyos, ay yung iba gusto na siyang patayin. Pero Jesus just really preached the meaning of Scripture and applied it to the needs of the people. Kasi yung mga ipokrito at ipokrita, no, they appear to love the people, pero nang i-challenge sila ng Panginoon na talagang mahalin yon, ayun, gusto na nilang patayin si Jesus. O ganyan din ang mangyayari sa mga messenger na ang ipinapangaral ay ang totoong salita ng Diyos. The unadulterated Word of God. Pwede ka rin mapatay. 100 na lang to next Saturday. Kasi may ano na patayan ang pinag-uusapan pala dito eh. Mga karal lang ako, mapapatay pa ako. At bakit hindi? Kung hindi mo nabasa si Stephen, ay, hindi lang yun. Talagang binato hanggang mamatay. Eh, kasi kitang-kita na niya yung langit eh. Hindi na nila matanggap. Kaya kung hindi nyo nakikita ang langit, huwag nyo sabihin. Eh, yun talagang parang blasphemous na ang dating nun. Pero wala. Yun ang unang-unang napakagandang pag-aralan kung paano yung pinreach niya. Talagang from the scriptures yun. Tinrace niya from the creation hanggang sa pagkapako at pagkabuhay ni Jesus. Hanggang sa pag-akyat nga ni Jesus eh. Oh. 50 na lang to next week. So, ito ang importante dyan. Use scriptures and apply it to life. So, sasabihin mo, mga preacher, sabihin ng preacher, mga kapatid, huwag tayong mag-worry. Yan. Tapos, yun na yun. Hindi tinuturuan, paano ba hindi mag-worry? Yun ang aplikasyon na tinatawag. Paano ba hindi mabalisa? O madalas, mga salita, kinakailan tayo maging makabayan. O tapos, yun na yun. Kaya maganda yung ginawa niyo yung June 12. Kayo lang ang gumawa noon. So andun yung 5 kung bakit paano magiging makabayan. Dapat may aplikasyon. Diba, paano maging makabayan? Pag tumutugtog yung pambansang awit, tinataas yung watawat, huminto ka. Huwag sa gitna ng highway. Huminto ka sa tabi. Pero ngayon kasi hindi na ginagawa yan. So kinakailangan i-apply sa buhay. Ang sasagutin ng mga mangangaral dito sa number 3, ano ngayon? Yun, ano ngayon? So pag sinabi mo, dapat tayo maglingkod sa Kanya, ano ngayon? Sagutin mo yan. At papaano maglingkod? Pag sinabi aplikasyon, laging how, bibigyan nyo sila ng mga hakbang. No? Halimbawa, paano hindi lalayasan ni Mrs. si Mr.? Okay? Pastor, dapat alam natin yan. Number 1, yung mga ganyan.
huwag makikipagtalo kay Mrs. Number 2, sundin lang ang number 1. Yun na yun. At panghuli, Jesus asked the hearers to decide. So, talagang He faced them with a decision. Halimbawa, Matthew 6:33, seek ye first and the kingdom of God. So, andun yung pagdidesisyon na yan. Sabi niya, unahin mo ang Panginoon. Ngayon, bahala ka kung segunda mano lang siya sa iyo. So, meron din diyang tinatawag na the Broadway, yung daang makipot at malawak. Iyan din ay tinatawag na mga hamon ni Jesus para sila ay mag-decide. Jesus asked His hearers to respond positively to the will of God. Halimbawa, repent and believe the good news. Ano sabi niya? Repent and believe me. Why? Because Jesus Himself is the good news. Repent and believe in me. So, merong hamon po. Kaya ang tanong ko ngayon ay, yung bang biblical preaching concept at saka yung halimbawa ni Kristo magkapareho? Yes or no? Yes. So, ibig sabihin, kahit wala yung eksaktong biblical definition ng biblical preaching, makikita nyo sa konsepto. Okay? So, at dahil nakita nyo sa konsepto, malamang nakita nyo rin sa halimbawa na talagang iyon ang tinatawag na biblical preaching. Madali lang. Messenger, message, mag-appeal. Tanong. May tanong ba kayo? Okay. So, dahil ito ay workshop, merong 10 iba pang meaning sa preaching. Para sa ganon, maging at ease kayo na ang preaching hindi lang pagtayo sa pulpito. Okay? Alright, marami tayong oras. So, una, may makakahula ba? Preaching is? Pwede niyong buksan yung inyong mga Bible pagka ano. Pero there are other words sa tinatawag na Bible kung ano yung preaching. O, ready na kayo? O gusto niyo kayo mag-usap niyan? Mas tatagal ano? Pagka nagguntahan sila kasi dumarami na marites ngayon. May iba pa ang pagkwentuhan nila. Okay. Number 1. Ang preaching pala ay teaching. Ayun. Anong ibig sabihin yan? Pinapamalas mo sa iba kung ano ang sinasabi ng Panginoon. Matthew 4:23. Jesus went about teaching. So, Acts 28:31, na si Pablo sa Roman imprisonment ay nagtuturo about sa Panginoon. So, preaching din pala ang mismong konsepto niyan. Ano? Bagamat ikaw ay nagtuturo. Kaya yung iba, talagang maraming alam na impormasyon tungkol sa Biblia. At to, hindi kinakailangan ng mga galaw, na mga tinatawag na kung ano-anong non-verbal. Pwede kayo nagkakapilang at nagtuturuan. Pero kung ikaw ay nagtuturo, para ka rin daw nagpipreach niyan. O yan. Yung mga Bible text, pag-aralan nyo na lang sa bahay, ano po. But preaching is, or teaching, yung concept ng teaching ay 75 beses ginamit sa New Testament. At ito madalas ginagawa ni Jesus habang siya ay nagtatravel. Ngayon, sabi na iba, yung kanyang teaching ay para ding preaching. No? Dahil nga, Sermon on the Mount. Pero ang totoo noon, nakaupo lang siya doon at sinasabi niya yung mga turong ito. So, pag ako pala nagtuturo lang, nakaupo lang, preaching din pala yun. Yes, kasi andun din yung mga biblical concept. May messenger, may mensahe, at mag-a-appeal. O tatanggapin mo na ba si Jesus? Diba? Sinasabi, pero nakaupo lang kayo, nagtuturuan lang kayo. Pangalawa, may makakahula ba? Preaching is? Bawal lang manghuhula dito, no? Oo nga.
Abominasyon yun. Okay. Preaching is evangelizing or telling of good news. Okay, hindi na natin didiscuss yan. Na-discuss na natin ang gusto yan. Pero alam ninyo, isa sa mga pasimula para sa isang mabuting preacher yung pag-evangelize. Ibig sabihin nito talagang palaging on fire pagka tinayo ka. Yung ibang pastor, sobrang on fire. Kahit na nagkakasal, nag-evangelize. Kahit sa mga burol, yan. Kaya kung minsan nakakalito na yung pangaral at pagkakasal. Meron isa nagkasal, ano? Alam mo, nag-evangelize pa rin. Ikaw babae, tinatanggap mo ba ang lalaking ito bilang Panginoon, tagapagligtas? Nagkakasal yun, nag-evangelize pa rin. Mas maganda. Mas maganda, di po ba? Which is, biblical naman yun eh. Ang lalaki, ang head of the house. At ang, tagapagligtas ay provider at the same time, at protector. Ayan. Kaya medyo tama rin yung pastor. Kaya wag ka masyadong busy. Okay, pangatlo. Preaching is being God's spokesman, representative. Ano naalala natin dyan? Yung konsepto ng messenger o herald. Alright? Spokesman, representative, or being faithful to share the good news. Kaya, yan po, tatandaan nyo yan. Preaching is being God's spokesman. Kaya pag tumayo ka, sa pulpito man yan, o kahit saan kayo tatayo, huwag ka lang gagawing museum o bantayog, pag tinayo ka, ibig sabihin, patay ka na ron, ano? Basta tumayo ka, ang unang isipin mo ay, representative ako ng Diyos. Ano ibig sabihin nun? Hindi ko siya ipapahiya. Hindi po pwedeng hindi ko sabihin ang mensahe niya. At hindi po pwedeng, manindigan ako sa aking sinasabi. Ibig sabihin, hindi ako tatayo lang doon para magsalita. Yung sinasabi ko ay ginagawa ko. Dahil kung di nakikita ko na sa akin yun, wala na akong mukhang dapat iharap sa mga kongregasyon. At dahil ako'y representative, maganda rin ang bihis ko. Kinakailangan angat ng isang dangkal doon sa aking pagsasabihan. Kung yung aking pagsasabihan ay naka-short, ako kahit man lang ako nakamaong. Pero kung yung aking pagsasabihan ay polong ganito, dapat may necktie ako. Something like that. Hindi yung sapatos mo, hindi dapat nakanganga. Yung swelas. Para humingi ka ng pampaawa doon sa mga bina-Bible study mo dahil nangangaral ka sa salita ng Diyos. Hindi, pag umarap ka, representative ka, dahil sabi mo ang Diyos mayaman, pero yung sapatos mo, yung swelas, nakaniya. Okay, kaya yung isang pastor nag-Bible study, diyan, sa Pusurubia, Pangasinan, nakadi-4 pa, ewan ko kung sinasadya. Ay, yung bina-Bible study niya, nakita, kakahawa naman si pastor, sobrang sipag sa paglilingkod sa amin. So pagkayari ng Bible study, dumukot yung member, inabutan si pastor. Sabi niya, pastor, pambili mo ng rugby. Anak ng, parang ginawa lang adik-adik si pastor. Kaya kung ayaw mo mapahiyan gano'n, ganda mo naman yung sapatos mo, gano'n, kinakailangan, sinasya. Kasi spokesman meron ka ba nakita yung spokesman na yung suot ang barong ay may biyak sa likod? O yan ang preaching. Tatandaan nyo yan. Pagtayo nyo, alamin nyo kung sino nire-represent nyo. Hindi lang yung simbahan nyo, ang Diyos. Mataas na representasyon ito. Naintindihan po natin? Okay. Amen. Preaching is comforting, encouraging, strengthening, or admonishing or calling someone alongside. So, hindi ito yung laging bombastic. Kaya dapat tayo magsimikap at pagkatapos magsisi. Hindi pa laging ganyan. Hindi pa laging ganun sigaw. Ang daming mga ngaral ako nakita. Panay ang kulog. Panay ang kidlat. Walang ulan.
may times na kinakailangan tayo ay maging mahinahon. So, encouraging. Meron ba nag-i-encourage na importante magsipag tayo? Eh di para ka lang si John and Marcia. Kaya ikaw, John, magsumikap ka. Hindi ka. Comforting. Kung namatayan po kayo, move on na. Hello? Ay kung ikaw nga mamatayan, tingnan natin kung makamove on ka agad. Nakakalimutan natin yung pagiging human ng ating mga tagapakinig. Dahil interesado lang tayong pakinggan ang mensahe nila. Pero hindi natin nakikita kung ano nangyayari sa kanila. Kaya may mga preaching na kinakailangan comforting, encouraging. Yung ating pong kapatid ay nakakuha ng 70 sa kanyang university yung pinapasukan. Wag po tayo malungkot. Record po yan. Siya lang ang nakagawa niyan. Hindi ba encouragement yun? Kasi ang idea ng preaching, you are alongside with your people. Kung sila'y nalulungkot, samahan mo sila sa kanilang kalungkutan. Kung sila'y nagagalak, nagtatagumpay, huwag ka magselos. Iyon po yun. Yung alam mo. Kaya ang miyembro, ang pastor na hindi nagbibisita, hindi niya alam ang needs ng kanyang mga miyembro. Dahil pag nagbibisita ang pastor, dalawang nangyayari. Lumalaki ang tiyan, gumaganda ang sermon. Dahil nakikita mo yung pangangailangan ng mga miyembro at bibigyan mo siya ng pagkain para matugunan yung pangangailangan na yun. Hindi yung every Sunday pupunta ka sa kung ano na lang siguro meron dito. Basta pa, Lord, your will be done. Ayan. Sabado ng gabi. Lord, give me your message. Sabado ng maglilinggo na. Lord, give me your message. Wala pa rin. Umaga na. Lord, give me your message. Paakyat na sa pulpit. Lord, give me your message. And the Lord gave him a message. Ito ang mensahe ko, pastor. Tamad ka. Pipreach mo ba yan? So, hindi po ganon, mga kapatid. Kinakailangan ay handa. At kung minsan, kaya kung ano-ano na lang ang sinasabi. Next one, preaching is speaking in conversation. Aba, ang ganda nito. Ito yung nagkakapilang kayo, pero sinasabi mo yung good news. Preaching po ang tawag dyan. Ayon sa banal na kasulatan. Preaching is speaking. It is talking in the everyday dialogue to share what God wants. Kaya lang, may iba, sobrang medyo talagang, medyo high na high. Namit yung konduktor, binigyan sa ticket. Alam mo na ba kung saan pupunta pag nabangga tayo? Nawala tuloy yung pasahero, bumaba lahat. Kung minsan, wag ganun mga kapatid, ano? Ito ay kinakailangang conversational. Ayan. Ayan siya, makinig ka, tapos tingnan mo kung saan papasok ang mabuting balita sa buhay niya. Dahil wag mong aalisin yung banal na espiritu sa equation pagdating sa pangangaral. Yung iba kasi ay talagang parang wala ng Holy Spirit sa pangangaral. Importante yan. Preaching is also bearing witness. Bearing witness. So, ito yung salta dyan ay martoreo. Ito yung pagiging martir. Yan yung nangyari kay Stephen. At hindi lang yon, even sa Acts chapter 4, yung mga early church Christian, they are also preaching the way. At si Pablo, isa sa nangunguna sa mga pagganap niyan. So makikita nyo rin na may tatlong iba't ibang gamit sa preaching na ginamit dyan sa halimbawa Acts 20:21. You can see there, evangelize, teach, and then witness. Pag binasa po ninyo yung ating teksto. Number 7, preaching is a logical argument. Yan din pala, ano? Ito naman yung nangyari sa Acts 17:17. Ito talaga matatalino yung mga tao doon. At kung nabasa nyo yung Acts 17:21, andoon si Marites. Ang mga tao dito ay wala nang ginawa kundi pag-aralan at makinig sa mga bago
ng mga ideas. Ayan. Yan po yung original na Marites. Acts 17:21, kung di ako nagkakamali. So, ibig sabihin din po niya, mga kapatid, ang isang preacher ay ready din pagdating sa mga kulto na mangangaral. Dapat alam mo ang turo, halimbawa sa Iglesia ni Cristo, di ba? Ang paniwala nila ay tao lang. Ayan. Huwag kang makikipagdebate kapag kahit tinanong mong si Kristo ba ay tao o nagkatawang tao? Pag sinabi niyang tao, huwag ka na makipagdebate. Hindi ka mananalo. Dahil buo na ang isipan niya na tao siya. Pero yung nagkatawang tao, pag sinabi niya, ako naman naniniwala na si Jesus ay nagkatawang tao. Kung nagkatawang tao siya, ano siya nung una? Bago siya maging tao? Pusa, langgam, ahas? Huli mo na siya doon. Saka mo ipapakita. Pero ito ang preaching ay ginagamit din para sansalain. Yun yung Tagalog ko. Ginagamit niyo ba? Sansala. That is to defend yung mabuti ba? Sansalain, pawalang bisa ang claim ng mga nagsasabing tama ang turong yon. Iyan din ang isang gamit ng preaching na talagang mali yan. So, pero dito dapat maalam ka sa Bible. At saka talagang pati yung pagsasalita mo para kang abogado niyan. Pero hindi ba sinabi rin sa ganitong talata? Kaya kita niyo mga kulto, doon sila magagaling. Soriano, may nagtanong, yun bang Diyos ay may puwet? Anong sagot ng mga taga-TFBC? Ang Diyos ba ay may puwet? Ang sabi ni Soriano, saan ka ba nilika? Sa wangis po ng Diyos. May puwet ka ba? Hindi may puwet din ng Diyos. Ayan, logical yung mga ganong ano. Pero, kung di mo alam na ang Diyos ay Espiritu, paano masasabing may puwet siya? Yun, ginagamit din ang preaching sa ganyan. Yung pagsalita ba ni Israel, sa makatwid, kung may puwet ka, may puwet din ng Diyos. Sabay durado sa tabo niya. Ay, Lord, have mercy. Okay. Buti na lang, kinuha na. Preaching is prophesying. Okay, dalawang bagay yan, no? Yung sa una ay yung pinipredict nila yung mangyayari sa future. Yung pangalawa, nagawa ng mga propeta, binabasa nila yung kanilang sariling kapanahunan. At pagkatapos, ina-address yung kasalanan sa mga kapanahunang yon. So halimbawa, sa ating bansa, korupsyon. Bilang isang mangaral, trabaho mo rin na mangaral tungkol sa korupsyon. Magsisimula din yan sa mga iglesia, sa mga miyembro. Una, okay, kung may libreng bottled water, isa lang ang sinabi, huwag kang mag-uwi ng isa pa. Korupsyon na yon. Pag kayo nag-opisina, everyday, nag-uwi ka ng 5 staple wire, corruption na yon. So, dapat yon nangangaral din. So, dito, andyan yung idea na kinakailangan ang isang propeta o ang mangaral ay authentic sa kanyang mga salita. Which means, sinabi ba yun ni Lord? Kaya titingnan nyo ang mga propeta, thus saith the Lord. Yan. Sabi ni Lord. Kaya ang mga preaching na prophesying sa ngayon ay pagtulong sa mga tao sa mga ethical issues na nangyayari. At yun po ay kabahagi sa tinatawag na gawain ng preaching. Yan. Hindi yung tatayo ka doon, bukas, ganito mangyayari. Yan. Hindi na po yun yung mga ganon. At kinakala, authentic yun. Pag hindi nangyari yun, patay ka na. Bakit? Ay, peke ka. Yung mga propeta doon, sa ganitong araw, babalik ako, at pagkatapos ay ganito mangyayari, maganda ka na, mamamatay ka na, at mangyayari yung kundi siya magbabago. So, yun ang authentic pag sinabi ni Lord. Pero kapag sinabi mo na hindi naman sinasabi ni Lord, ibig sabihin, wala naman sa baka ikaw madali.
Tapos na yung preaching career mo, kumbaga. So ito, pagiging matatag sa mga pangkasalukuyang suliranin. Kahit sa mismong church, merong mga simbahan na talagang nabubuntis yung mga miyembro. Dapat din nangangaral tayo dyan sa ganyan. You have to be a prophet sa ganong pagkakataon. Okay. Number 9, persuading. Preaching is persuading. So ano ibig sabihin ng preaching? Unang kasal sa Tagalog, no? First wedding. Yeah. Bagal nyo, ha? So, di ba, yung kasal kasi, yung idea ng kasal, pag-iisahin. Ganon din ang preaching. Pinipersuade mo sila. Yan, talagang, kaya nga, pwede mo rin gamitin sa salitang magnetize. Dahil dyan sa idea ng first wedding na yan. So, okay. So, basahin nyo yan. And then, number 10, pagkiyari nito, magbe-break tayo. Ayan. So, preaching is fully proclaiming God's message. Ano naman to? May mga preacher, may paboritong talata lang. Eh, kada buwan, John 3:16, yun na lang ang text na palaging ginagamit niya. Ang ibig sabihin ng fully proclaiming God, kung magtatagal ka sa simbahan, mag-preach ka mula Genesis hanggang Revelation. Wala kang pipiliing libro. I-walk through mo ang mga miyembro sa buong revelation ng Diyos. Kasi simula sa Genesis yan, yung general revelation hanggang sa special revelation. So, i-walk through mo yan. Pag hindi, sino na nakapagbuklat sa aklat ng Sophonias? Hindi nga, ano yung Sophonias? Sa English kasi ay Zephaniah. Ayan. So, nakapag-preach na ba kayo doon? So, dapat yan lahat, fully proclaiming God's message. Pati yung sa yung talagang mga kasalanan, kinakailangan, pinapangaral din yan. Pagka namimili ang pastor, hindi ko alam kung representative talaga siya ng Diyos. Dahil ang representative ng Diyos, lahat ng mensahe ng Diyos sasabihin niya. Masakit man o hindi. Pero wala namang mensaheng hindi nakakasakit kapag kayong tinatamaan ay talagang guilty. Maganda nga yun eh. Buti nga meron pa tayong konsyensya, nagigilty pa tayo. Pag hindi ka na nagigilty, nako, demonyo. Demonyo nalabas niya kasi wala nang guilt na nararamdaman eh. Kaya, mas maganda itong iplano yung pagtuturo ng Bible sa buong isang taon. Pwede nyo rin gawin yan. No? Kasi yung iba, first time narinig, ano ba yung Deuteronomio? Huwag naman laging sa numbers ang preach nyo. Dito, pag-aaralan natin dito ang 25,000 baka. Ano ang kahalagaan ng 25,000 baka sa ating pananampalataya? Nagawan pa ng sermon. May mga gagaling pong pastor. Yung pinakamaiksing Jesus wept. 2 salita. Nung i-preach niya, 3 points. Ay, 2 salita lang yan. Sabi ko, kagagaling ng mga pastor na ito. Ay, mga... Mahirap. Okay. Magtatapos tayo dito pagkatapos magbe-break tayo. Gaya na isang karpintero, kailangan nyo ng lagare, ng pamukpok at saka na iba't ibang gamit. So, kinakailangan nyo rin mag-invest dito. Kung kayo mga pastor, although marami na ngayon sa Bible Gateway na mga Bible translations ng Bible translation, mas sinasuggest ko na mag-ipon din kayo ng mga printed ones. Paano kung brown out? Paano kung sira ang inyong electric cooperative? So, importante yung may mga printed. Tapos, ang gawin nyo sa Bible, iba't ibang translation o version. So, NIV, meron. So, yung iba, wag kayong yung King James only. Wag naman yung ganong King James version only. As Southern Baptist, King James also.
Yan tayo eh. King James Version also. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Ako, ang ginagamit ko, NASB saka NIV. Paborito ko yung NASB. Bakit? Necessary as Southern Baptist. Yun eh. Kasi yung NIV, needed in victory. Sa mga victory churches yun. Ito, NASB. Kaya, necessary as Southern Baptist. Okay. Bibigyan ko kayong halimbawa. Pero kung nag-Thompson ka, panalo yung Thompson dyan. Kahit anong version. Now, bibigyan ko yung halimbawa kung bakit mahalaga ang pagkakaroon ng ibang translation. Alright, for example, gamitin natin yung Mark chapter 1, verse 14. Kung paano nila ginamit ang good news, yung salitang good news. Mark 1:14. So you will find the verse, yung good news. Pero pag tinignan mo siya sa NIV, sa Holman, sa Christian Standard Bible, ang sabi ng good news lang dyan ay the good news of God. Okay? Ibang version yon. Ang sabi ng New Living Translation, God's good news. Ang sabi ng ESB, NASB, Gospel of God. Ang sabi ng King James, Gospel of the Kingdom of God. Ang sabi ng Century English, Good News that comes from God. Sabi ng Good News Translation, Good News from God. At sabi ng Hello? Gospel about the Kingdom of God. Iba-iba. So when you preach, ito ang sasabihin mo. Hindi ka magdadagdag na ibang salita, kukunin mo lang yung iba't ibang translation. So, pag nagsalita ka, about this good news, this is God's good news. The good news of God, the good news from God, and that comes from God. It is the gospel of the kingdom of God, and the gospel about the kingdom of God. Galing ba sa iyo yun? Hindi. Sa Panginoon na yun, sa iba't ibang translation. Kaya importante, gusto mo ba maghirap? Yun na nga, sinasabi, re-research mo lang. Ganito pala ang gamit niyan. Another example, Daniel chapter 5, verse 14. Daniel 5, verse 14. Ano sabi ng King James? New King James, English Standard Version, Revised Standard Version. Sabi nila sa Daniel 5:14, and that light and understanding in excellent wisdom are found in you. Sabi ng NIV, and that you have insight, intelligence, and outstanding wisdom. Sabi ng NASB, and that illumination, insight, and extraordinary wisdom have been found in you. Sabi ng New Living Translation, and that you are filled with insight, understanding, and wisdom. Sabi ng MSG, monosodium glutamate, that you've got a brilliant mind, that you are incredibly wise. And ASB, American Standard Version, and that light and understanding and excellent wisdom are found in thee. And so, pag tayo mo, ito ang sasabihin mo sa members. You see, the Spirit of God gave Daniel illumination, light, insight, intelligence, brilliant mind, understanding, wisdom, outstanding wisdom, excellent wisdom, extraordinary wisdom, and being incredibly wise. Kala mo ginawa mo yun, kinopya mo lang yun. Bakit ka maghihirap? Sinabi naman ng Bible yun. Ganon po ang paghahanda. Kaya huwag niyong tipirin yung pagkukuha ng Bible. Pumunta kayo sa mga second hand na yung mga book supply ng mga ganyan, sa mga mall, makakita kayo magagandang Bible doon. Kaya lagyan mo pa rin ng Tagalog. So I like yung illumination. Yan ang importante sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Lagi nyo ipagdadasal yan. Lord, illuminate my mind. Ingatan nyo lang ang pagdadasal. Baka masabi, Lord, eliminate my mind. In an instant, wala na yan. Sino ako? Alright. Let's give the Lord a hand and then,
Nasabi ko na ba? Hindi pa, no? Isa lang. Yung susunod na lang. Huwag niyo man pansinin yung mga Bible dictionary, no? Ang companion nyo sa pag-aaral dito sa workshop na ito ay Merriam-Webster Dictionary. Kung meron kayong Merriam-Santiago-Webster, okay din yon. Pero common dictionary, secular dictionary. Let's give a hand to the Lord. We'll come back after the break. Thank you very much. Break. Pero huwag na kayo lumabas dito. Meron namang coffee dyan. Sa inyo na yung candy at saka merong restroom doon sa likod. Merong restroom dito. Okay? Balik lang po kayo ng 10:05. Yan. Okay? Thank you very much.